Magkano ba ang kinikita ng isang abogado dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, ang sahod ng isang abogado ay nakadepende sa maraming factors. Siyempre, malaki ang kinikita ng isang abogado lalo na kung siya ay nasa isang private law firm. Nakadepende ang halaga ng acceptance fee na tinatanggap ng isang abogado sa hirap ng kasong hinahawakan. Kadalasan, triple ang buwan na kinikita ng mga nasa private law firm lalo na kung mga high-profile cases ang hinahawakan nila. Kung ang isang abogado naman ay nagtatrabaho sa pamahalaan, ang kanilang sahod ay nakadepende sa kanilang posisyon at ito ay ayon sa itinakda ng batas. Simulan natin sa mga abogadong nasa Public Attorney's Office o ang PAO. Ang isang Public Attorney 1 ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 25 o 102,690 pesos. Ang Public Attorney 2 naman ay tumatanggap ng buwanang sahod na katumbas ng Salary Grade 26 o 116,040 pesos. Kung sila naman ay isang prosecutor, sa Pilipinas ang Prosecutor 1 ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 26 o 116,040 pesos. Ang isang Prosecutor 2 ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 27 o 131,124 pesos. Pag sila ay na-promote bilang Prosecutor 3, sila ay tatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 28 o 148,171 pesos. Usually, ang qualifications para maging Prosecutor 1, Prosecutor 2 at Prosecutor 3 ay dapat at least 5 years in practice sila. Pag sila naman ay na-promote bilang Prosecutor 4, sila ay tatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 29 o 167,432 pesos. Ang qualifications po para sila ay maging Prosecutor 4, dapat sila ay at least 10 years in practice. Pag sila ay promoted to Prosecutor 5, ang kanilang buwan ng sweldo ay katumbas ng Salary Grade 30 o 189,199 pesos. Ang qualifications po para maging Prosecutor 5 dapat ay at least 15 years in practice. Tulad ng ibang kawani ng gobyerno, sila ay tumatanggap ng mga benefits at allowances tulad ng 13th month pay, 14th month pay, Personal Economic Relief Allowance o PERA, RATA at Clothing Allowance. Dumako naman tayo sa mga sinasahod ng ating mga judges. Magkano ba ang tinatanggap nila buwan-buwan? Nakadepende po yan kung saang korte sila nagja-judge. Kung sila po ay judge sa Regional Trial Court, Sharia District Court at sa Family Court, sila po ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 29 o 167,432 pesos. Kung sila naman ay nagja-judge sa Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in Cities, Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court at Sharia Circuit Court, sila ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng Salary Grade 28 o 148,171 pesos. Ang mga judges ay may mas marami pong benefits at allowances na natatanggap. Sila po ay tumatanggap ng Personal Economic Relief Allowance na katumbas ng 2,000 pesos per month. Meron din po silang Representation and Transportation Allowance o RATA na nagre-range mula 18,000 to 20,000 pesos per month. Depende po yan kung saan sila nagja-judge. Meron din po silang Extraordinary and Miscellaneous Allowance na nagre-range from 9,800 to 11,000 pesos per month. Depende po kung saan sila nagja-judge. Meron din po silang Hazard Pay na katumbas ng 5,000 to 8,000 pesos per month. Meron po silang Uniform Allowance na 6,000 pesos per year. Meron din po silang PEI na 5,000 pesos per year. Maliban dyan, meron din po silang 13th month pay, 14th month pay na katumbas ng kanilang monthly salary. Nakakatanggap din sila ng cash gift,
every year na katumbas po ng 5,000 pesos. Medyo malaki-laki po ang natatanggap ng ating mga judges kumpara sa ibang mga kawani ng pamahalaan. Pero syempre, hindi po biro ang kanilang trabaho at mahirap din po ang kanilang pinagdaanan bago sila nakarating sa kanilang mga pwesto. Dumako naman tayo sa pinakamataas na posisyon po na nakakamit ng ating mga abogado dito sa Pilipinas. Pumasok po tayo sa Supreme Court. Ang ating pong Associate Justices sa Pilipinas ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng salary grade 31 o 278,434 pesos. Ang Chief Justice naman ay tumatanggap ng monthly salary na katumbas ng salary grade 32 o 331,954 pesos. Katumbas po yan ang sahod ng Vice President, Senate President at House Speaker. Ano ang masasabi ninyo sa mga sweldong natatanggap ng ating mga abogado? Mababa ba ito o malaki? I-comment nyo lang po sa ibaba ng ating video. Marami pong salamat.